Nabalot ng takot ang Resorts World Manila sa Pasay City matapos mamaril at manunog ang isang armadong lalaki kaninang hating gabi. 38 ang patay sa insidente habang lagpas 60 na po naman ang nasugatan. Ayon sa PNP, matapos umatake, sinilaban daw ng gunman ang kanyang sarili sa loob ng hotel room. Tukoy na ng PNP ang pagkakakilanlan ng suspect. Hawak din ngayon ng mga otoridad ang isang itinuturing na person of interest. Inaalam naman kung may pagkukulang sa seguridad ang pamunuan ng Resorts World Manila. May report si Von Aquino. Kuha ito sa Resorts World Manila sa Pasay City hating gabi kanina. Makikita sa video na nagpulasan palabas ang mga bisita at empleyado ng establishmento. Oh my God, you guys! I can hear gunshots! Oh my God! Sa isa pang video, maririnig ang ilang putok ng baril na pinaniniwala ang nagmula sa loob ng Resorts World. May usok ding maaninag sa tuktok nito. Kuha naman ito ni Hughes Cooper Russell. Bago mag-alauna na madaling araw kanina, nasa loob daw sila noon dahil sa isang event. Sinusunog na daw po eh. Sinusunog daw po ng yung second floor. Kaya yung isang... Tao ba? Di lang po isa po eh. Marami po daw po sila eh. Makikita rin sa video ang isang lalaking tila ng itim ang mukha at isinakay sa wheelchair. Sa loob ng Resorts World, dumabot na ang makapal na usok sa hallway at courtyard. Maya-maya pa, pinasok na ng mga pulis ang loob ng establishmento. Ayon sa ilang empleyado ng Resorts World, isang armadong lalaki ang nagpaputok ng baril sa casino area sa second floor. Sa second floor po kasi may nakapasok na isang armadong lalaki na nakabonet ng itim. Tapos bigla na lang siya nagpaputok kaya takbuhan lahat ng players. Eh kami naman, ano lang kami, hindi muna kami nagpanik agad. Then after that, nagsunog na siya ng 2 table. Sinunog niya literal. 2 putok magkasunod yung narinig namin, mga nakamaskara sila. Tapos amoy gas na siya. Basta mabaho na, mausok. Ang lalaki po yung nakita ninyo? Sa lalaking nakamaskara, kulay itim. Sa second floor? Sa second floor po yun. Kwento pa ng isang saksi, tinutukan pa raw sila ng gunman. Sumigaw lang siya ng hey! Pagkasigaw niya ng hey, lalo kami nataranta kasi nakatutok na yung baril sa akin. Sakto sa akin. Nakat yung line pababa, sa akin nakatutok yung baril. So, ang tendency, napakit kami ulit lahat ng mga kasama ko. Matapos magpaputok, kinuha raw ng suspect ang aabot sa 100 milyong pisong halaga ng chips mula sa casino ng Resorts World. Kasunod dito, sinunog na raw ng lalaki ang casino area kung saan natrapang ilang tao. Agad namang nagsidatingan ng mga fire truck at ambulansya sa lugar. May tangke rin ng SAF na dineploy at ipinuwesto malapit sa establishmento. Pasado 2:00 na madaling araw nang dumating sa area si PNP Chief Ronald De La Rosa. Bandang 7:00 naman ang kumpirmahin niyang patay na ang suspect. Nagpakamatay raw ito sa room 510 ng isa sa mga hotel sa Newport City. Humiga siya sa bed, kinubiran niya yung sarili niya sa kumot, na makapal na kumot. And apparently, nagbuhos siya ng gas doon o gasolina sa kumot na nagsindi sa sarili. Yun, surog siya. Sa pinakauling tala ng mga otoridad, 38 kabilang ang gunman ang kumpirmadong patay sa insidente. Practically doon sa gaming area, doon sa casino, doon sa gaming area sila lahat nakuha. Doon sa gaming area, none on the rooms. Wala doon sa mga rooms kasi nakalabas lahat ng mga occupants. Umabot naman sa 67 ang nasugatan na isinugod sa iba't ibang ospital. Tukoy na raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect pero tumanggi muna silang magbigay ng iba pang detalye. Nadiskubre naman sa isang comfort room ang bag na dala ng suspect nang mangyari ang insidente. Nakapaloob dito ang ilang dokumento at lagpas 100 milyong pisong halaga ng casino chips. Bago magpakamatay, nabaril pa raw ng isang security ng Resorts World ang suspect. He looks Caucasian, he talks in English, and he's big and he's white. So ang assumption ng mga tao doon, he speaks in English, so probably he's a foreigner. He was bringing with him an Armalite rifle. Why would he not shoot everybody there and then detonate himself? No? Wala man siyang wala siyang so tama yung sabi ni Secretary na he's mentally disturbed. Ayon sa Southern Police District, may hawak din silang lalaki na tinuturing na person of interest. Natunto nila ito mula sa mga dokumentong nakuha sa sasakyang posibleng gamit ng suspect.
Inaalam naman ng pulisya kung may pagkukulang ba sa seguridad ang pamunuan ng Resorts World. Tinitignan natin ngayon yan. No? I think the hotel management will also strengthen their security on that after this incident. Pero nanindigan ng Resorts World na wala silang pagkukulang sa insidente. Security lapses, we had a armed intruder who entered into the property. He fired his firearm. He was in combat attire. Security inside the premises do not carry firearms, only on the outside of the premises. Posibleng pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso o kaya'y bawian ng lisensya ang security agencies ng Resorts World Manila kung mapapatunayang may paglabag sila sa aprobadong security management plan ng PNP. Von Aquino, GMA News.